Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan andito tayo ngayon sa Maasin City. Ito ay Barangay Mantahan sir ano? Yan, andito tayo ngayon sa Mantahan at meron ako ditong nahanap na customer mga kabutingting. At actually ay nirekomenda lang ako dito sa nagpapagawa at ayaw ko videohan yung magpapagawa dahil ayaw magpa-video. So yan. Bali ito daw mga kabutingting ay biglang huminto ang sabi ng may-ari. At ito kung mapapansin nyo rito pag iyuyuko mo siya ay ano, bumabalik sa pagyuko pag itataas mo. At napansin ko rin din dito yung kanyang liig ay wala na, nasira na yung pinakakabitan sa swing arm. Yan. So bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito ay aking ibababa lang mga kabutingting at sa baba natin titirahin yan. So yan, nababa na mga kabutingting. So saksak ko lang dito yung power cord. Yan, kung nakita nyo ay nakasaksak na at dalawa yung aking nakasaksak dahil sinaksak ko na rin yung aking hinang. So una lang natin gagawin ito mga kabutingting kahit hindi na siguro gagamit ng tester. So ito ay ating pipindutin sa number 1 at yung ating kamay ay lalagay ko lang dito sa motor kung ito ba ay maghahaming or uugong lang. Ayan, wala siyang ugong. Yan, wala talaga. Pero siguro nakasaksak na ba sir? Yung extension ko po. Ayan, nakasaksak na daw talaga. So para hindi nyo iisipin na ako'y nag-iimbento lang, so gagamit tayo ng tester mga kabutingting. Yan, on lang natin itong tester natin at select natin ito sa OL. Sa sana all. Kaso hindi kita yung sana all. Ayan, kita na. So pindutin ko lang dito yung number 1. Tapos kukunin ko lang dito yung power cord. At para makita nyo lang na ito talaga ay hindi tayo nag-invento. Yan, kung nakikita nyo ay wala tayong nare-reading doon. Pindutin natin sa number 2. Yan, wala. Number 3, wala pa rin. So, pwedeng ang problema nito ay thermal fuse dahil wala siyang power. So, kung napapansin nyo, hindi ko na siya tinister yung kanyang power cord dahil kung nakikita nyo naman ay maganda pa itong power cord na ito. Pero kahit naman maganda ay wag din tayong magpakampante. So, una lang natin gagawin ay tatanggalin natin itong pangharap na screen. At gagamit tayo ng Phillips screw para matanggal natin itong tornilyo na ito. Yan, ito ay 18 inches mga kabutingting na banana type. Ang brand ay Nikon. So yan, kung nakikita nyo ay napakalambot pero ayaw siyang umikot pag ating isaksak. Yan So tanggalin lang natin yung ilisi para ito ay ating tignan yung kanyang shafting kung ito ba ay may alog. Yan, wala naman. At napakalambot. Yan, kung nakikita nyo. Malambot. So ito ay ating tanggalin na rin natin yung screen. Para yatang may gumawa na nito kuya. Para yatang may gumawa na mga kabutingting. Kasi kung nakikita nyo ay nakatornilyo na yung kanyang panlikod na screen. Ayan sinama na sa pagtornilyo. So ito ay ating tanggalin lang yung tatlong tornilyo para matanggal natin yung screen. At habang ito ay aking tatanggalin mga kabutingting, yan, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking munting channel or napadaan ka lang dito, baka pwede kong hilingin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload. Tapos ito ay tatanggalin na rin natin ang kanyang knob at hindi na muna ako gagamit ng DIY na pantanggal para mabilis lang. Maliban na lang kung matigas ay gagamit tayo ng DIY na pantanggal sa knob. So ito na siya. At pagpagan muna natin. Tapos diretsuhan na ito mga kabutingting. Tatanggalin din natin yung 6 na tornilyo dito sa switch box. Kaya natin ito tatanggalin mga kabutingting dahil magpapalit din tayo ng liig. Dahil yung liig nito ay sira yung pagkabitan ng swing arm. So kaya tayo ay didiretso rin dito.
Yan dito mga kabutingting ay fast forward ko lang dito yung pagtanggal sa mga tornilyo. At kunting pabor lang mga kabutingting, baka pwedeng wag nating escape yung mga ads. Yan. Pagpagan muna natin. Para yatang may itlog ng butike. Ayan na. Isa pa. Basagin na natin. Ayan. Natanggal na. So, ang susunod natin gagawin ito, dahil hindi kita, yuyuko ko muna yung aking tripod. So, para mabilis ang gawa lang, ay puputulin ko na itong dalawang linya sa capacitor. Para mabilis. Ito naman ay walang alog. Tapos, babalatan natin yung dalawang dulo. Dalawang dulo sa wire. Yan. Tapos, kuha tayo ng tester. Tapos, ito yung aking i-on lang ulit. Dahil pinapatay ko ito. Dahil nako, sumobra. Ayan, tama pala. Pinapatay ko yan mga kabutingting dahil matakaw sa kuryente. So, sunod lang natin gagawin ay tester natin tong dalawang linya sa kapasitor. Ayan, kung nakikita nyo ay meron tayong nare-reading na 876 ohms. So, ibig sabihin, dahil mataas pa naman yung kanyang nare-reading, may walang problema yung pinakamotor nito. Sunod, siguro hindi ako magbabypass nito mga kabutingting dahil yung kanyang okay pa naman. Siguro ito ay aking bubuksan na lang lahat para malagyan na din ng langis. At the same time ay puputulin ko na rin itong kanyang wirings dito sa sa switch dahil magpapalit din tayo ng liig or kanyang neck. Kung napapansin nyo mga kabutingting, ang diskarte ko pag mga ganito, hindi ko siya sinasagad sa pagputol. Nang sa ganun ay hindi na ako mahirapan sa pagbalik mamaya. Yung sa baga kahit hindi mo natandaan yung pagkasunod-sunod yung speed. Tapos lulusot lang natin ito. Tapos tanggalin na natin itong tornilyo sa swing arm. Yan, mega love shout out pala sa inyong lahat mga kabutingting, sa aking mga viewers, organic viewers. Yan, mega love shout out. Tapos sunod lang na gagawin ko dito ay tanggalin ko lang yung 4 na tornilyo. Yan, ayan naman ay madali lang na tanggalin. So hindi ko na siguro ipapakita yung pagtanggal ng tornilyo mga kabutingting. So ayan, bali natanggal ko na yung 4 na tornilyo. So, ang sunod natin gagawin ay yan, puputulin natin ito at maluwag. Napansin ko maluwag. Yan, madalas yan sa mga ngayon, bakit ayaw nilang higpitan. Yan. Kung hayatang umitim yung kanyang dito. Nako, may tama yung niya, mga kabutingting. Kanyang shafting dahil may groove. So, mamaya na natin yan problemahin. May pala talagang sira nito. Bushing, tsaka leg, tsaka thermal fuse. Tanggalin muna natin itong kanyang housing dahil magpapalit din tayo ng kahit dyan na yan. Yan, ito yung aking irerekta mga kabutingting. At kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, ako po ay hindi mahilig maglagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung inyong gagayahin tong aking pamamaraan. Basta ako ay nagpakatotoo lang dito at pwede ko namang lagyan siya ng thermal fuse kung may camera. Pero pag wala ng camera ay doon na ang walang paglagay ng thermal fuse. Kaya ako ay nagpakatotoo lang. Yan, ito ay ating dahan-dahanin lang mga kabutingting dahil pag kunting pagkakamali natin dyan, pwede tayo makaputol ng isang hibla. Pag naputulan ng isang hibla yan ay siguradong hindi na andar yan, maghahaming na lang or uugong. Kaya kailangan nating dahan-dahanin lang. Tapos putulin na natin ito dahil naman tong power. Ayan, tapos gaganyan lang natin ito. Ayan. Tapos tanggalin natin yung hibla. Tapos tanggalin na rin natin ayan. Tatalian na natin ang cable tie ito mga kabutingting, baka madisgrasya. Yan. Yan, tatalian lang natin dito. Baka
madisgrasya lalaki pa ang trabaho. Ayan. Tapos itong aking pinutol kanina, tatanggalin natin ito. Gamit tayo ng shed cutter, hilahin lang natin. Tapos ito ay pulupot na natin ito dito. Tapos yung isang hibla, ayan, ito ay pupulupot na rin natin yan. Kung sa baga ito ay nakarekta lang, buti na lang ito ay binuksan ko talaga mga kabutingting, dahil ang may problema din kasi yung kanyang bushing nito. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit nasabi kong may problema yung bushing. Yan, ito ay gagamit lang tayo ng long nose mga kabutingting. Ipupulupot lang natin ng maayos. Ayan. Tapos ayan ay ating hihinangin, at nakapaghanda na rin naman ako dito ng panghinang. Ayan. Nako, kagwang, hindi pala nasali itong isa. Putulin muna natin ulit. Total din naman nahinang na or narikta na. Hindi ko kasi ito nasama. Bago pala natin yan talian, ayan ay ating ititester. Baka mamaya mayroon tayong napatid. Ay sigurado pag mayroon tayong napapatid, hindi gagana yung kita naman. Nako, samagaw ang kagwang. Ayan, kita naman. Yan nga lang, medyo hindi malinaw, pero kita pa rin. Yan, ito ay ating ititester lang bago natin itatali. Nako, yun ang sinasabi ko. Mayroon akong napatid pag mga ganyan mga kabutingting. Kagwang ang bilis mapatid pag mga ganito. Kanina mayroon tayong nare-reading, kaya minsan ang ginagawa ko nito ay nagba-bypass na lang ako. Pagkaysa dito mo irerekta ay nagkakaputol-putol or konti lang pagkakamali ay napuputol. So yan, bali hanapin ko muna yung patid nito mga kabutingting. Kagwang, ayun, hindi lang naputol pala itong kanyang hibla na ito. Kiskisin muna natin yan. Yan, purpose naman ito kung bakit siya piniskis ko siya, dahil pag iyan ay pupulupot mo siya diretso ay walang kontak yan mga kabutingting. Kaya kailangan mo siyang kiskisin. So ayan, tester lang natin ulit, mamaya na natin hinangin. Ayun, mayroon na. So ibig sabihin ay naputol ko lang yung isang hibla. So yan ay ating hihinangin ulit. Ayan. Sunod ay babalutin na natin ito mga kabutingting, at kailangan ay check nyo rin yung kanyang pambalot sa mga dugtungan. Baka mamaya ay malutong, so kailangan nyo yung palitan. Ito naman ay hindi pa naman, so hindi ko na siya pinalitan. Tapos tatali na natin. Lipat ko lang yung ating tripod para kitang kita sa mata. Yan, at habang ito ay aking itinatali ng cable tie mga kabutingting, yan, mega love shout out kay Sir Pedrito Peralta, Steve Abogado, Bien Junior Larcada. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat, at sa inyong lahat yan, mega love shout out po. At ayan lang po muna yung aking i-shout out mga kabutingting. So ayan na, nakatali na sa cable tie. So sunod lang natin gagawin ay yan, tatanggalin natin yung lock sa bushing para mapalitan natin yung bushing. Kahit hindi ko pa pinakita sa inyo yung groove ng shafting, ayan ay talagang may sira yung bushing yan. At mamaya ay makikita nyo rin yan. Kaso ay may tumawag sa akin, post ko lang muna ito. So yan, bali tayo ay gagamit ng flat screw para ito ay ating matanggal. At pasensya na dahil mayroong tumawag mga kabutingting, nagtanong kung paano tanggalin yung wash timer. So ito yung problema, kahit hindi ko na ipapakita yan, ay makikita nyo kung bakit yan ay nasabi ko ayan ay sira. Yan, ito ay ating papalitan.
So ayan, ito na. Tapos ito ay ating langisan yung foam. Yan, tapos ayan ay ating napakadami pang ano niyan, tawag niyan, yung foam. Kaya hindi ko na siya dadagdagan. Dahil wala rin akong filter ng sigarilyo. May filter ka dyan ng sigarilyo ya? Ayun, buti mayroong Marlboro pa. Marlboro pa si may-ari. Okay na to kuya? Sige. Yan, dagdagan natin ng ano, foam. Pero napakaraming foam, ayan oh. Pero dagdagan pa rin natin para madaming langis ang mailagay para matagal matuyo. Bakit maluyo tuloy? Kaguhang. Ayan, okay na yan. Sunod, gaganito lang natin ito dahil hindi talaga maiwasan pag mga ganito ay matutupi. Pero kahit naman magkatupi-tupi yan, ayan naman ay walang problema. Ang importante lang ay malak ng maayos yung bushing. Dahil yung bushing ang pinaka-importante. Ayan, matigas. Pupukin lang natin. Yan na ayos na. Tapos gitna lang natin. O yan. Tapos dito, yan, para makikita nyo, ito ay ating lilinisan. Kung bakit ko nasabi na may problema talaga yung kanyang bushing. Kuha tayo ng basahan. Yan. Ngayon ay ano, kung nakikita nyo yung itim na yan, kahit pa ganyan natin sa may-ari, ano mo kuya, paganituhin mo lang kuya kung anong mararamdaman mo. Magaspang kuya, di ba? Oh, yan. Pero dito napakakinis diyan sa harap, ayan oh. Hindi katulad dito. So ibig sabihin may problema talaga yung bushing niyan. Pero kung napapansin nyo, napakalaki pa ng ano, napakalaki pa nito. So tanggalin ko muna ito, yung kanyang C-clip. Kaso hindi pala kita sa camera masyado. Yan. Sunod, ilihain lang natin itong shafting. Nang sa ganun, ayan ay pag ilabas natin yung shafting ay hindi masira yung kanyang bushing. Dahil ang bushing sa harap ay okay pa. Kung sa baga sa likod lang. So ayan, pwede na natin yan hugutin. Ayan. Tapos ito, nakikita nyo yung maitim na yan, ay lilihain natin yan. Titirahin ko yan sa magaspang. Ayan, magaspang ito na liha. Tapos titirahin ko naman siya ng liha na hindi masyadong magaspang. Sa bagay ito ay pakainis. So ayan na. Kung nakikita nyo ay halos nawala yung kanyang groove. Pero mayroon pa rin siyang konti. Pero kung malalim na siya mga kabutingting ay kailangan nyo na talagang palitan ng bagong shafting. Pero ito naman ay kayang-kaya pa sa liha yan. Yan, pakinisin ko lang to ulit. So ayan, okay na to mga kabutingting. So sunod na gagawin ko dito ay babalik ko na ito. At magbabawas ako ng isang yan spacer. Tapos dahil ito ay mahaba, yung itinuro ko sa inyo, ito ipupukpukin ko lang ng bahagya. Yan, okay na yan. Tapos ito itutulak natin papunta doon. Maliban na lang kung ito ay mayroong groove ay hindi pwede ito. Yan. Ayan, pwede na. Pwede na yan mga kabutingting. So assemble natin. Sunod, bago natin ito isalpak yung shafting ay lalangisan muna natin magkabilaan. Tapos saka natin isalpak. Yan. Tapos ito, itong sa harap ay hindi ko na ito papalitan ng bushing dahil kung napansin nyo naman yung shafting niya ay napakakinis pa. So lalagyan ko lang ito ng langis. Tapos saka natin ito isalpak.
Yan. Tapos ito ay babalik ko lang yung 4 na tornilyo dyan. Yan, ito. Hindi ko na ipapakita yung pagbalik dyan sa 4 na tornilyo, mga kabutingting. So ayan na, nabalik ko na yung 4 na tornilyo. So sunod lang natin gagawin ito ay tanggalin natin itong tornilyo na ito para mapalitan natin yung leeg. At meron ako ditong leeg na nakahanda, mga kabutingting. Ayun, mahugot mga kabutingting, kagwang na. Nako, naiwan. Ayaw Naluko, bakit matigas? Bakit mahirap pukutin? Yan, bali tanggalin ko na yung tornilyo, mga kabutingting. Mahirap tanggalin, kagwang itong tornilyo na ito So yan, bali natanggal ko na yung tornilyo. Talagang pinahirapan pa ako sa kagwang, mga kabutingting. Yan, tanggalin lang natin ito. Sunod, tanggalin natin itong tornilyo dito. Nako, mahirap na naman, mga kabutingting. So pause ko lang muna ito. Tatanggalin ko lang yung tornilyo na ito. Ayan ito kasi ay naka screw type kung tawagin nila. So ayan, bali natanggal ko na, mga kabutingting. Sunod, ililipat lang natin dito. Ito naman ay second hand lang dahil wala namang nabibili dito sa amin ng ganito. Sa baga junk shop lang ito. Pero syempre pipiliin mo kung maayos ba or wala siyang crack. Ito naman ay wala. Yan, nakikita nyo. So ito ating kakabit lang. Yan. Tapos kabit natin dito. Ang bago lang sa akin nito, mga kabutingting, ay yung ano lang, yung kanyang bushing at saka capacitor. Pero yung ibang pisa talaga dito sa amin ay pahirapan. Kaya sa junk shop ako namimili. Yan, ito ay ating itornilyo na. Nahirapan na naman ako dito sa pag ano siguro. Yan matigas. Iwan ko pa sa tornilyo na ito bakit matigas. Yun. Tapos lagay natin yung nut dito bago natin higpitan. Ayan, mamaya na natin anuhan yan, higpitan. Tapos balik lang natin itong C-clip. Pukuin lang natin. Yun na natin pupukin. Ito na lang para mabilis. Para yatang nayuti Ayan. Tapos balik na natin ito. Ayan, palusot lang natin ito dito, mga kabutingting. Tapos tornilyo lang natin. Yan, higpitan lang natin. Ayan. Tapos mamaya na yung pagtornilyo sa swing arm. So ito ay ating ibabalik lang dito sa paghinang. Yan dito. Ako kasi ay hindi kasi ako nagpuputol dito. Actually kahit naman hindi tayo magpapalit ng leeg ay hindi talaga ako mahilig magputol dito sa wire dito sa bandang leeg. So yung paghinang dito ay hindi ko na ipapakita sa inyo dahil kung nakikita nyo naman ay hindi ko yan siya sinagad kanina sa pagputol para yan yung magiging tanda para madali lang ibalik itong kanyang wirings dyan. So yan, bali stipot lang muna kayo dyan, mga kabutingting, at ito ay aking ibabalik lang sa paghinang sa switch. So yan, bali naihinang ko na, mga kabutingting. So ang susunod lang naman natin gagawin ito ay ibabalik na yung takip sa switch box. Yan. Ayan ay hindi ka pwedeng magkamali dyan dahil pagka hindi mo siya ipuputol ng sagad ay siguradong may tanda na yan. Kaya hindi ka magkamali-mali dyan. So ito ay ating tutornilyuhan lang, mga kabutingting. Balik natin yung tornilyo. So yan, bali na tornilyo ko na at pasensya na kung hindi ko na ipinakita, mga kabutingting. Yung pagbalik sa tornilyo ay napakadali lang. So ang susunod lang na gagawin ko dyan dahil pinutol ko ito
yung dalawang linya sa capacitor. So ito ay aking ihinang lang at hindi ko na ibabahagi yung paghinang dyan. Ayan ay napakadali lang. So ayan na, nahinang ko na mga kabutingting at pasensya na kung hindi ko na ipinakita. Ito naman kasi ay walang polarity. Kahit pagka baliktad dyan, hindi kung napansin nyo, parehas ang kulay. So pwede yan. At dito ay hindi ko na siya ginamitan siya ng electrical tape. Meron naman akong electrical tape pero mas matibay kasi ito kaysa doon sa electrical tape. So ito ay ating ituturnilyo lang. So ano ba yung tornilyo nito mga kabutingting? Kaguwang na. Wala na yata yung tornilyo. Ayun. Yan, tornilyo lang natin ito. Ayan. Tapos tornilyo na rin natin yung swing arm para matapos na tayo dito. Kung napansin nyo mga kabutingting, yung kapasitor hindi ko na hindi ko na siya tinester kung okay pa ba siya o hindi. So malalaman din natin yan mamaya kung ito ba ay mabilis pa. Pero pag ganitong klaseng kapasitor, yan ito BM na ganito ang nakasulat, kulay puti, matibay yan. Maliban na lang doon sa BM na kulay pula, yata ang medyo mahinang klase na BM yun. So ito ay ating testing. Ito ba ay andar na at kung magsuswing din ba. Yan, pindutin ko lang dito sa number 1. Ayan, ikot ka agad. At mabilis talaga ito mga kabutingting. Malalaman naman natin ito mamaya kung ito ba ay okay pa at nagsuswing din yan, no? O, di ba? So ayan, bali ito ay ating symbol. At lilinisan ko muna yung screen. Papakita ko sa inyo mamaya pag ayan ay i-assemble na natin para kitang-kita nyo ba. So yan, bali nalinis ko na yung screen mga kabutingting at ganun din ito. So ito ay ating i-assemble na. At kanina ay nakasama na yung pagtornilyo yung screen. So ganun din yung gagawin ko nito mga kabutingting. Mas matibay kasi kung ito ang ito tornilyo na dahil ito ay malaki. Sigurado ito walang paltos. Na pag isasama mo yung screen. At sandali lang pala at kukuha muna ako ng isang tornilyo dito dahil ginamit ko yung isang tornilyo dyan. So yan, bali meron na ako ditong tornilyo. So tornilyo lang natin ito. Yan. Kung napansin nyo mga kabutingting, ngayon mayroon na siyang teflon. Ito naman ay hindi siya biyak. Mayroon na palang biyak. Ito, yan, kita nyo mayroon ng biyak. So ito ilalagay pa rin natin. Kung sa baga itong guard lock na ito ay palamuti na lang. Wala na talaga siyang wala nang halagayan dyan or wala nang gamit. Yan, saksak na natin yung ilisi. Tapos lagay natin yung pan cap. Yan, atras muna natin ito. Yan. Hanap ako ng hanap sa nut, ang layo ng pinagtalsikan Yan, ito yung ating ibabalik na yung takip mga kabutingting. Tapos yan ay ating ilalagay doon sa stand. So yan bali nailagay na natin sa stand. So saksak ko lang dito yung power cord. Ayan, nakasaksak na dito. Tapos pindutin lang natin sa number 1. Ayan, kung nakikita nyo ay ikot kaagad. Palamig-lamig muna tayo mga kabutingting. Tingnan natin kung ayan ba ay mag-swing. Ayan. Yan ay number 1 pa lang mga kabutingting. Mabilis na ba, boss? Mabilis na. Ayan, mabilis. Yan, mabilis na daw sabi ni Bossing nandito sa aking likod. Ayaw niya magpa-video. Baka makahanap ng chicks. Yan, ito yung ating ilagay sa number 2. Yan, lalong bumilis. Lagay natin sa number 3. Iyon So, okay na ito, boss. Yan, okay na daw. So, dito ko na rin tapusin yung video natin sa araw na ito, mga katingting. At kung mayroon ka ditong natutunan, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-like at paki-share. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko rin yung inyong pag-subscribe. At higit sa lahat ay ilagay nyo sa notification bell
pindutin nyo yung notification bell mga kabuting-ting at ilagay sa all, nagkabulol-bulol na, kagwang na. So yan, laging nag-iwan sa inyo, nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po.